Delikado. Delikado. Delikado nito ang anak ni Marcoleta, mga kababayan. Oh. Si Paulo Marcoleta, ang bagong kongresista, mga kababayan, dahil senador na ang tatay niya. Abay, kasing tapang ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Etong anak niya. Akalain nyo, binanatan niya si Tambaluslos, mga kababayan, sa kanyang sariling kaharian. Matindi, mga kababayan. Pag-iinitan ito si Paulo Marcoleta. Alam naman natin itong mga spoiled brat, mga kababayan, na mga kongresista na pinangunahan ni Tamba, mga bully. Tatargetin ito, mga kababayan. Pero wag mag-alala. Congressman Marcoleta, bagong congressman na, mga kababayan na Marcoleta, nasa likod mo kami. Ang taong bayan ang kasangga mo. Kung wala ka mang kasangga dyan sa kongreso, andito ang taong bayan para sa'yo. Ituloy mo! Huwag kang matakot, congressman. Panoorin nyo po, mga kababayan. Bakit hindi lang naman po natin galingan? Ito, mga kababayan, direct swipe kay Tambaluslos. Direct blow talaga, mga kababayan. Walang ibang pinatamaan kundi si Tambaluslos. Bakit hindi na lang po natin galingan? Meron pa lang po tayong 3 taon. Oh, we have 3 years. Baka sakali, matalo natin si VP Sara sa 2028. Baka sakali masuntok natin ang buwan at matalo natin si VP Sara Duterte sa 2028. Oh, sino pa ba ang may plan? Mga kababayan sa 2028? Di ba si Tambaluslos? Narito ang umpisa niyan, mga kababayan, na. Narito, pakinggan nyo. Sa pagtatapos po ng 2024, sinabi po ng ating mahal na Pangulo. Mahal! Mahal ang gastos. In fairness, mga kababayan, hindi pa muna niya binabangga ngayon si BBM, mga kababayan. Mahal na Pangulo pa ang tawag Pero si Tamba, sinusundot na niya. Na ang impeachment ay hindi importante. Sabi niya, this does not make any... Kasi yan ang stand ng INC, mga kababayan. Miyembro ito ng iglesia. Pag na kasing ituloy ang impeachment, ayun, nagkagulo-gulo, mga kababayan. Difference to any single Filipino life. So why waste time on it? Why waste time? And despite the admonition of... And why waste money? The President. The House, through one-third vote, transmitted the articles of impeachment to the Senate. Why didn't we heed the call of the President? Why? Dalawa lang yan Either nambobola lang si Bangag, ba kababayan, o hindi talaga siya sinunod dahil weak. Or both. Did the HRR defy the President's pronouncement? Gusto ko lang po malaman. Ayun, nagbumirang sa kanya, mga kababayan. Yung tingin natin, bubudol lang yung si BBM na ayaw niya ng impeachment. Budol lang yun. Ayun, nagbumirang sa kanya. Kinagat ng iglesia Nagrally nga sila. Una, mga kababayan, nagrally. Ayaw mo pala, ha? Magrally tayo. In support sa'yo, sinabi mo. Ba't ganun? Parang hindi natin sinusunod ang mga pahayag ng ating Pangulo. Before the Honorable Mark. Huwag kang mag-interrupt. Gagarin. Si Dingbak Shakwin, mga kababayan, no? Interruption. Tuloyin mo. Please proceed. At natigtigan kasi ni Garin, mga kababayan. Saan ko papunta? Kailangan natin i-stop ito. Ayun, mga kababayan, nahimasmasan. Hindi napigilan si Marcoleta. Noong July 25, the Supreme Court, sabi nga nila, inilang dineklara ng articles of impeachment ay unconstitutional. Ang sabi ng mga kababayan, mga kongresista, huwag kayong makialam sa amin, kami lang ay magkarapatan dito. At pagkatapos nun ay nakarinig tayo ng mga pahayag mula sa House members na tila baga tinatakot ang ating mga maestrado na pwede kayong ma-impeach din. Si Tambaluslos na, walang ibang nagsabi, mga kababayan, di ba? Sino pa bang nagsabi nung nag-televise pa? Caught on video, mga kababayan. Ay, siya mismo ang naglabas ng video, hindi caught on video. Threatening, mga kababayan, na mga huwes sa Korte Suprema na remember, kagaya ng Vice President at President, you are also impeachable officers. Ito na. Sinampal ni Marcoleta sa pagbumuka ni Tamba. Tulad ng Vice President. And despite the motion for reconsideration submitted, the Supreme Court, through a press briefer, reiterated that the decision is immediately executory, notwithstanding the MR. And the Senate accordingly adhered to the decision by archiving the articles of impeachment. Executory na kasi, mga kababayan What's the point, mga kababayan, na mag-aantay pa tayo ng resolution ng MR na executory naman? At yung MR, mga kababayan, kapag example, kinatigan ng Korte Suprema,
rin yan final. Binaliktad ang Korte Suprema, hindi pa rin yan final. Mag-MR na naman ang kampo ni Sara. And then, kakatigan na naman, mag-MR na naman yung kabila hanggang walang katapusang MR, mga kababayan. Kaya tama talaga yung sabi ni Senator Marcoleta, para tayo naghihintay kung kailan pumutok ang bulkan. So ang tanong ko lang po why the continued defiance on the part of the HOR? Tapos may isa pa silang miyembro dyan, mga kababayan, si Nui, na sana makontempt yan ng Korte Suprema, no? Hayagang binaboy, mga kababayan, ang Korte Suprema. Tayo po ay tila nagmamatigas. Nagmamatigas! Samantalang ang Korte Suprema at ang ating malinaw. equal body ng Senado ay tumalima na sa sinabi ng ating Korte Suprema. Feeling kasi nila, mga kababayan, mas malakas pa sila sa Korte Suprema. Yan ang typical bully, mga diktador, mga kababayan. The Supreme Leader, Kim Bonjing. Alam naman po natin that the Supreme Court is the final arbiter on all disputes and controversies pertaining to constitutional issues. And the decisions released by the Supreme Court form part of our legal framework, form part of our legal system sa ating bansa. Dapat po nating galangin ang ating co-equal branch. Sinabi din po ng Pangulo sa isa sa kanyang mga... Ayun, si Saba! Mukhang gaganti nito si Saba, mga kababayan. Mamaya siguro. Mag-i-speech din yan, mga kababayan. Baka pinitik si Marcoleta dyan sa likod, no? Huwag ka na! Anong ginagawa mo dyan? Huwag mong birahin ang aming tambalon! Baka kinurot, mga kababayan, si Marcoleta. Panayam at muli sa kanyang layas! Na Pilipino ay sawa na sa sobrang pamumulitika. Talaga. So, buti pa ang ating Pangulo aware dito. Huwag natin sisihin, mga kababayan, na dahil yan ang stand ng kanilang simbahan At least, nag-i-speak up sila dito kay Romualdez, mga kababayan. Pero tayo, na hindi kasapi ng iglesia, mga kababayan, malaya tayong banatan yung mga bangag dyan. At, syempre, kamakailan ay meron pong ibinalita na meron na naman pong Quadcom version. Ayan na naman. Quadcom, mga kababayan. I-revive. At andun naman si Abante na talunan, mga kababayan, na hindi nanalo. Hindi nanalo, mga kababayan, sa botohan. Tapos pinaupo. Naman po natin ang Quadcom ay nagagamit bilang political persecution. Wala na si Paduano, wala na si Acop, wala na si Dan Huyuk-Tiring Fernandez Mr. Google. Ang pinalit, mga kababayan, yung mataba ang mukha. Parang si mga kababayan, Cocomelon, na gustong isisi sa Dolomite ang baha. Yun ang ipapalit. More than a tool for legislation. Wala nang nagagawang legislation, mga kababayan. At yung sa Quadcom, walang napuntahan yun, mga kababayan, for your information. After all the drama, pagkatapos ng 19th Congress, mga kababayan, wala. Scratch lahat. Walang naipasa doon sa kanilang mga legislation, in aid of legislation na wala, mga kababayan. Alam nyo, ang sole purpose sila nun, mga kababayan, ginamit yun nila. Ang hearing na yun, mga kababayan, para makakalap ng ebidensya na ipapadala sa ICC. Net 25 na mismo ang nagsabi, mga kababayan, na ang nagkumpas ng Quadcom na iyon ay si Trilliling. Yung mga made up nila na mga testimony, mga kababayan, yun ang ginamit sa ICC. So, hindi nila mapagkakaila, mga kababayan, na mayroon silang hand dyan sa pagpapadala kay Tatay Digong sa ICC dahil ginamit nila iyon para basihan ng ICC, para mag-release ng warrant of arrest ang mga animal. Pinakita pa nga po ng Quadcom sa kanilang performance last year that it assumed judicial and prosecutorial roles, which is beyond the ambit of its legislative function. Mr. Speaker, the continued defiance of the House of Representatives has been truly Mr. Speaker, makinig ka, Speaker. remarkable. Defiance, yung pagmamatigas, mga kababayan. Remarkable ang pagmamatigas. Tigas ulo mo! Parang ganun, mga kababayan, in short, ang sinabi niya kay Mr. Speaker. Sana naman po ay baguhin na natin ang ating estratehiya. Sa akin lang naman po. Magbago pa na, Tambaluslos. Sampal ito kay Tambaluslos, mga kababayan. Andyan siya sa kanyang The Kingdom of King Bonjing, mga kababayan. Kaya ako'y miyembro ng 20th Congress. Bakit hindi po natin baguhin or reassess ang ating strategies? Magbago ka na, Tambaluslos. Kaysa bumabakbak tayo ng bumabakbak ng ating political adversaries.
Bakit di na lang po natin galingan? Total, meron naman po tayong 3 taon pa. Wala rin ikagaling yan. Mga inutil yan, mga kababayan eh. Nakikita nyo naman dyan sa ano, oh. Si Tambaluslos, mga kababayan, wala nang ikagagaling yan. Kung magaling yan, napakaganda na sana yung lugar niya. Diyos ko. Hindi naman sa nangungot yan, no? Pero, ikumpara mo, napag-iwanan na ang kanyang lugar, mga kababayan, ng Tacloban. Yung lugar sa Tacloban, sa Leyte, mga kababayan. Napag-iwanan ng ibang mga lugar, ibang mga syudad at probinsya. Bakit? Oh, alam niyo na. Basta kurakot, mga kababayan, ang mga namumuno. Yan ang mangyayari talaga. Para ipakita na tayo ay mahusay din sa pamamalakad. Huwag ka nang umasa, Marcoleta, na magpakita ng gilas yan. Dahil walang naipakitang gilas ay. Kaya dinadaan sa angas, mga kababayan, pambubuli. Ang akin lang naman po, this administration has been characterized by, treating its political adversaries na pag malakas ang kalaban, i-disqualify. Wala. Yan ang tatak ni Tambaluslos. Wala kalaban yan sa kanyang distrito. Sabay-sabay dinisqualify ang tatlo. Ay, Diyos mio. I-expel. Expel. Impeach. Or iti-threaten na i-impeach. Tatakutin. Bakit hindi lang naman po natin galingan? Kasi hindi magaling in the first place. Meron pa lang po tayong 3 taon. Kahit bigyan ng 3 dekada. Not even in 100 years, mga kababayan, magbago itong mga ugali na itong mga baboy na itong mga buhaya. No! A crocodile is always a crocodile. Never itong magbago, mga kababayan, yung mga ganyang mga ugali na yan talaga. Kahit bigyan ng isang milenya, mga kababayan. Baka sakali, Baka sakali, masuntok mo yung buwan. Masungkit mo ang mga bituin sa langit, mga kababayan. Matalo natin si BP Sara sa 2028. Sige, mga panya na kayo ngayon, Tambaluslos. Huwag ka lang kayong gumamit ng pera ng bayan, mga animal kayo. Problema nito ni Sinatamba, mga kababayan. Inigisa tayo sa sariling mantika. Nag-aaksaya nga lang ng pera, mga kababayan. Ginagamit ang pera. Pinapaandar ang pera. Pera pa ng taong bayan. Ba't hindi ka gumamit sa sarili mong pera? By the way, mga kababayan, ang sabi ha. Di ba mayaman yan Sinatamba? Mayroon kumu-question, mga kababayan, ang origin ng kanilang yaman. Di ba pag alis ng ni Marcos Sr. noon, sino ang pinag-iwanan ng mga nakaw na yaman, illegal wealth, mga kababayan? Sino? Nagtatanong lang tayo ha, hindi natin sinasabi Sinatamba. Pero, sino yung mga pinag-iwanan nila? Ang sabi ng ilan, kung sino man yun, tiba-tiba. Salamat po. Maraming salamat, Marcoleta. No other member. Careful ka. Expect mo na, Paulo Marcoleta, na in the coming days, ikaw na naman ang ibubuli nila. O ano masasabi nyo dito? Post your comments below.